Well, base sa mga narinig ko na meron pala siyang tatlong passport, which is unusual dahil sa mga politikong katulad ko, normally meron kayong private passport tsaka yung diplomatic, sa kanya tatlo. But having said that, I think ang pinaka naging issue dito, bakit isang passport lang ang na-cancel? Yung dalawa, apparently, ay buhay pa siya. So, and that may complication doon dahil baka pwede niya magamit yung dalawang passport sa pag-ikot. So, having said that, ang nakita kong next move ay dapat ma-alert yung Interpol, magamit na yung network ng Interpol para mahuli siya dahil meron ring warrant of arrest siya dito na issue ng sandigan at pwedeng gamitin yan ng gobyerno para ma-alert yung Interpol at mag-issue na ng red notice. But your comment na na-corner na sana siya, under custody na siya, tapos hindi pa siya naiuwi ng Pilipinas, sir? So, I admit na complicated ang international law, especially iba-ibang bansa, iba-iba yung kanilang immigration laws. So, I understand na dahil meron nga siyang ibang nationality or ibang citizenship, I understand meron din siyang mga visa, no, yung Shenzhen visa. So, naging complicated yung situation dahil yung Czech Republic hindi siya ma-hold dahil kung valid yung dokumento niya, hindi siya pwedeng i-detain ng matagal. So, but ang aking position dahil may warrant of arrest siya dito, fugitive siya dito. In fact, yun ang declaration ng sandigan sa kanya. Gamitin na natin to para mahuli siya. At may establish naman ng ating gobyerno na fugitive from justice siya. Hindi dahil mabagal yung kilos ng DOJ or ng kahit sinong ahensya ng gobyerno, kaya nangyari po. In fairness, I think they were navigating through the different laws. The way I understand it, siyempre ang Czech Republic is may sarili siyang immigration laws, may sarili siyang batas. Ay nakita ko na nag-navigate sila doon. At kaya naman pumunta na sila doon para makipag-usap direkta sa mga Czech authorities. So, but I think ang pinaka-basic dito, buhay pa yung, from what I understand from the news report, buhay pa yung kanyang dalawang passports. Dapat kinancel rin itong dalawa para wala na-limit na yung kanyang movement at hindi na siya makakaikot. Pero nakakahinayang ba, sir? Kasi sabi Nakakahinayang, sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ng hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung co-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scandal. Pero sir, positibo kayo, hindi pa naman hulian lahat. Hindi pa. This is a temporary setback. Itong si Zaldico may criminal mind. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, meron kang residency card. So, in other words, pinlano niya na talaga itong sitwasyon na ito. Hindi ito basta-basta umalis na lang siya. Alam niya nang gagawin niya kung mahuhuli siya, madedetain siya, saan siya iikot. So, on the part of our government, wala po kayong nakitang any lapse or pagkukulang? This is a complicated situation dahil wala siya sa jurisdiction natin. Plus, ang European Union o yung European area is a very porous area. Alam natin na maraming bansa dyan, pwede siyang tumuwid sa iba't ibang bansa. By land, hindi lang by air. Pwede ka nga mag-train and you can use your residency visa, you can use your Shenzhen visa, you can use your other citizenship to move around. So very complicated situation. Unlike in a single jurisdiction like the US, mahuhuli siya kagad. But ito, iba-ibang jurisdiction. So admittedly complicated in situation. But ako naniniwala ako temporary setback to. Pwede pa natin paliitin yung kanyang mundo by alerting the Interpol. Pero sir, anong masasabi niyo dun sa pagpunta pa doon nila SOJ sa Czech Republic? I think it's a good, maganda rin na merong personal interaction. Maganda rin na personal nilang makakausap yung mga authorities doon. And I'm sure they also talk to the intelligence people doon. Kailangan din natin ng intelligence network. Kung nagkaroon sila ng chance, they could have also linked with the Interpol in Europe
para makuha rin yung mga marami kasing mga legal complexities na kailangan natin maintindihan. Okay. And nag-ooperate tayo within the bounds of their law and within the bounds of our law. So temporary setback lang to. So hindi sayang yung pagpunta niyo. Tingin ko naman hindi. No? Hindi ko naman, tingin ko, in my opinion, importante rin na merong physical contact para maintindihan natin. At yung iba rin yung you build physical yung relationship with the authorities doon. Para kung mangyari man yun, diretso na tayo may contact sa kanila. Sir, yung sa passport, di po ba siya parang lapse judgment? Nalalabas naman dapat sa records? Or Kaya nga, yun ang isang nakita kong lapse on the part of the Department of Foreign Affairs kasi sila yung nagka-cancel nitong passport. And from what I understand dun sa press con ni Secretary Vida, na meron pa palang ibang passport. So that's clearly a lapse on the part of the Department of Foreign Affairs na kailangan aktuhan na ngayon. Alam na natin may lapse. Let's do our part para makancel na rin yung passport niya. Yun na nga, ang importante ma-restrict yung movement kung hindi natin ma-restrict yung movement, nahihirapan talaga tayo hanapin. Lahat ng passports dapat i-cancel. Yes, lahat ng passports, lahat ng Filipino passports, whether it's diplomatic, personal, or other forms, it has to be canceled.